Inilabas na ng Korte Suprema ang resulta ng 2025 bar examinations. Alamin po natin kung sino ang mga top-notcher sa balita. Live report po ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, inilabas na nga ng Supreme Court ang resulta ng ginanap na 2025 bar examination at ipinagmalaki naman ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier ang magandang resulta ng ginanap na eksaminasyon. Napuno ng hiyawan at iba't ibang emosyon ang quadrangle ng Supreme Court kanina matapos ilabas ang resulta ng ginanap na 2025 bar examinations. Gaya na lang ng grupo na ito na biglang nagsigawan matapos tawagin ang pangalan ng top 20 sa ginawang eksaminasyon. Nakapasa pala at nasa ika-20 pa sa ranking ang kanilang kasama na si Ronald Vincent Gonzalez ng University of the East at nakakuha ng 89.31% na grado. Sobrang saya po, sobrang overwhelmed po ako ngayon. Hindi ko rin po ito ina-expect at nagpapasalamat po ako sa family ko, friends, at sa mga professors ko, lalo na po kay Ang working student na si Arvin Flores naging emosyonal dahil hindi raw naging madali ang buhay niya habang pinagsasabay ang pagtatrabaho at pag-aaral. I'm a working student, so I had to work while studying and because of supporting I had to find time after work kung ako mag-aaral. Si Jarky naman na sa New Era University nag-take ng bar exam, hindi ba ipaliwanag ang sobrang saya. It was very unexplainable. I was really stressed at first. Yung mga nireview, hindi naman lahat lumabas. It has been a very roller coaster ride. Karamihan sa mga nakausap nating bar passer gusto raw mag-apply sa Public Attorney's Office para makatulong sa mas marami nating kababayan. Ano po kasi ang puso para sa mahirap, gusto ko pong makatulong sa kanila, gusto ko pong makapagbigay ng kahit pa paano accessible justice para sa ating mga kababayan. What I plan to do is to promote it with the Public Attorney's Office. As my experience in the lower court, you will see people who are ignorant of the law. Hindi po nila alam ang gagawin nila, kung paano magdemanda, kung paano ba magsampa ng kaso, and they would spend so much time, so much money. I will serve the public, I will serve for free as a public attorney po. That's my goal. Sa tingin ko, mas magiging effective ako, mas marami akong matutulungan na tao through PAO rather than magstay ako sa work ko, sa government. Nanay ko, definitely. Nanay ko. Kasi PAO din yung nanay ko before. Saka tatay ko, fiscal din yun. So, sila yung mga inspirasyon ko. Kabilang sila sa 5,594 na nakapasa mula sa 11,420 examinees. Sa ginanap na 2025 bar examinations noong September 7, 10 at 14 sa 14 na local testing center sa iba't ibang lugar sa bansa. Si Jan Roniel Ray Timola Sanchez na graduate ng University of the Philippines ang nanguna sa eksaminasyon at nakakuha ng 92.70%. Hindi naman nalalayo ang ikalawa sa ranking na si Espinel Albert Declaro ng UST Manila na nakakuha ng 92.46%. Nasa ikatlong pwesto naman si Eliza Advento ng UST Manila, Angelica Mitra ng De La Salipa at panglima naman si Mark Angelo Santos ng UST Manila. Mensahe naman ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier na chairperson ng 2025 bar exam sa mga hindi nakapasa, huwag mawala ng pag-asa. Witnessing your grit, determination, and faith as you kept aiming for excellence. Despite the challenges, despite the setbacks, despite the fear, the doubt, the anxiety, you showed up. You gave it your all. You cast the dice that determines your fate today. Inihalimbawa niya ang top 2 na si Declaro na hindi nakapasa noon. That the number 2, top 2, took the bar first time 12 years ago. Declaro Espinel Albert. He took it 12 years or 13 years ago. And after failing it, he never again wanted to take it. I really convinced him to try again. Try again. Please, I almost pleaded with him to try again. And I assured him that it would be a just bar. And he landed number 2.
Ali, itinakda naman ng Korte Suprema ang oath-taking ceremony, maging yung roll signing ceremony sa February 6 na gagawin naman sa Philippine Arena. Balik sa inyo dyan, Ali. Okay, congratulations sa lahat na nakapasa ng 2025 bar examinations. Pero sabi mo nga, less than half ito, no, nung nakapasa dahil 5,594 nakapasa out of 11,420 bar examinees. Ano kaya ang dahilan? Meron ka bang nakausap dyan na talagang napakahirap ba? Alam ko digitalized ang ang bar examinations eh. Napakahirap ba nito kaya less than half ang pumasa? Mads? Ali, sabi ng mga nag-exam, mahirap daw yung ginawang examinasyon. Pero kanina kasi may mga nakita tayo na mukhang hindi pinalad na makapasa. Nag-try sana tayo mag-interview, kaya lang nagbe-beg off sila. At inirerespeto naman natin yung kanilang nararamdaman. Kaya hindi na tayo nagpilit na mag-interview sa kanila. Pero ang sabi ni Justice Lazaro ay kumbaga fair naman at talagang pinag-isipan nilang mabuti, siniguro nila na justified yung mga tanong na kanilang inilatag dito sa 2025 bar exam. Yung binabanggit niya na nag-number 2 ngayon ay hindi pala nakapasa. The last time that he took the bar exams, paano ba yan? Para lang sa kaalaman ng ating mga nanonood, kapag ikaw ay hindi nakapasa ng bar exams. Alam ko yan dati parang hanggang strike 5 tapos hindi ka na pwedeng mag-bar exams. Ano ba ngayon ang panuntunan? Hanggang ilang beses ka pwedeng mag-take ng bar exams? Ali. Actually, tinanggal na ng Supreme Court yung limitasyon na yan, Ali. Pero sa kanilang polisiya, kapag 3 beses na hindi ka nakapasa sa bar exam, kailangan mag-take ka ulit ng refresher para makapag-take ka ulit ng panibagong bar exam. So kailangan para meron kang review muna, para bago ka payagan pag ikaw ay 3 beses na hindi nakapasa. Ngayon, yung dun sa top 10, pasadahan lang natin kasi big deal yan eh. Kung top notcher ang UP, ilan ba? Parang 3 ang pumasok na taga University of the Philippines at 4 na University of Santo Tomas, Manila, hindi ba? May isang, ang Ateneo de Manila, parang isa lamang yata sa top 10. At merong mga sa probinsya naman, ng mga law schools. Yung De La Salle pa. Yes, Ali. Yung number 4 ay taga De La Salle Lipa at yung number 6 nagtay yung Ateneo at saka University of San Jose Recoletos. At meron din nakapasok na University of La Salette. Maganda yung sinabi nila na ngayon, nakapapasa pa lamang nito mga batang ito. They have fire in their belly, ika nga. Gusto daw sa Public Attorney's Office magtrabaho. Ano yan? Free legal aid ba ang gusto nila? Libreng serbisyo ng abogado. Yan ba ang kanilang adhikain? Ika mo? Yes, Ali. Oo, talagang very idealistic yung mga nakausap natin kanina na karamihan talaga sila. Nakita raw kasi nila yung yung kakulangan ng mga abogado na po pwedeng tumulong sa mga kababayan natin, lalo na doon sa mga may hirap. Yung isa nakausap natin, sa korte daw kasi siya nagtatrabaho sa lower court. Kung kaya nakita niya, maraming kababayan natin na kapos sa pera, hindi alam kung paano yung patungkol sa pagpa-file ng mga kaso, kulang yung kanilang kaalaman at napipilitan pa silang gumastos. Kung kaya sabi niya nga daw sa sarili niya, kapag ako talaga naging abogado, papasok ako sa PAW para makatulong sa mga kababayan natin. Okay. Mula sa buong Net25, congratulations po sa lahat po ng bar examinees na pumasa sa 2025 bar examinations. At dun po sa mga hindi naman ngayon na nakapasa, huwag po mawawala ng pag-asa. Paghandaan na yung susunod na pag-take ng bar exams. Madeline Villar Moratiro, nag-uulat live.